Hello Katden fans! Kaya pala sobrang busy ni naman Katrina at ni Sir Alden mga kasus kasi kaliwat kanan ng ganap nila, no? May endorsement shoot na naman si Sir Alden tapos si Ma'am Catherine ganon din. So ito, alamin natin ito mga kasimiros at marami pang iba na items natin. Unahin natin ito, nagsimula na pala ang taping ng Someone Someday ni na Ma'am Catherine at ni Sir James Reid mga kasimiros at of course present ang lahat ng staff and crew. Nakakatawa kasi ang iniisip ko dati, di ba nung pinalabas nila yung teaser, ang iniisip ko talaga ngayong November na siya ipapalabas. Ngayon pa lang pala magsisimula yung taping. Akala ko naman kung ito na yung so yun pala yung sinabi nila na 2026 pa, no? Next year pa siya ipapalabas mga kasambreros. Siguro mga isang buwan yung kanilang gagawin dito mga kasambreros na mahigit isang buwan, no? Yung kanilang gagawin na tawag dito na taping mga kasambreros. Grabe, no? Paano kaya nila nagagawa yun? Let's say yung isang teleserye, tapos yung iba kasi sobrang haba talaga rin ng run, no, ng kanilang shooting. Kasi yung pelikula, mas madali actually ang pelikula, no? Kasi alam ko na. So parang siya, yung taping ng teleserye ay parang siya, parang by schedule lang. Unlike sa movie na tuloy-tuloy kasi tulad ng Hello Love Again, di ba? Talagang tuloy-tuloy yung kanilang shooting doon sa Canada, from Hong Kong to Canada. Tapos yun, no? Talagang nakarolyo lang lahat-lahat yung camera mga kasambreros na sinisave agad-agad. So dito ay si Sir James Reid ay first day of taping, no? Siya ang may hawak ng camera dito. So akala ko hindi sila magbibigay ng mga teaser kagaya nito. Pero yun, no, nagpo-post naman pala sila mga kasambreros. So saktong lang tayo dito. Yun yung iniisip ko talaga. Pasensya na po kayo kung kaya mga nasabi ko sa mga nakaraang vlog ko ay November na ipapalabas yung bagong serie ni Phenomenal Box Office Cinema Queen at saka ni James Reid mga kasambreros na meron ng girlfriend na si Issa Pressman. So ito po ay merely for work mga kasambreros, no? Wala pong parang something personal mga kasambreros. So sabi niya, first day of taping, sabi nga lang, tas sumigaw yung mga kasamahan niya sa likod. Pero hindi ko na happy first day everyone, sabi niya ganun. Hindi ko na nagandito si Ma'am Catherine kung saan siya kasi sobrang dami. Si Bong Gonzales, yung andito na best friend ni Ma'am Catherine, baka magiging part din siya ng teleserye mga kasambreros. So yun, ayaw man natin magsama silang dalawa. We have no choice kasi nga management's decision mga kasambreros. So update na lang tayo dyan mga kasambreros, no? Sa kanilang gagawin. And then si Sir Alden hindi nagpahuli. May post sa kanyang Instagram account. Panibagong pasabog na naman ito ni Sir Alden. Kasi ang nakalagay dito ay parang may mga camera, parang siya so baka endorsement shoot lang ito mga kasambreros. Pero yun, aabangan din natin ito. Parang may camera tapos naka black and white yung yung kanyang shade mga kasambreros. Tapos naka-tag of course, no? Alden Richards 02 mga kasambreros. Sobrang sneaky lang or sobrang angulo lang yung kanyang pinost mga kasambreros sa kanyang Instagram. Walang brand, walang kung ano-ano. Okay. Iniisip ko dito, baka part ito ng kanilang music festival. Kasi may IME dito sa likod, pero I'm not really sure, Iko-confirm pa natin ito. Maglalabas naman yung endorsement or TV commercial ni Sir Alden. At saka behind the scenes sa susunod mga kasambreros kapag kinalaunan na. So aabangan natin ito mga kasambreros. Pasensya na po kayo at maingay ang baboy. And then ito, so ang cute nito mga kasambreros kasi si Dustin Yu, pinapili siya between Alden Richards and Ruru Madrid. So si Dustin Yu ay kilala naman natin, no? Jamie artist siya, nag-join sa PBB. Tapos yun nga, no? Lalong sumikat mga kasambreros and isang businessman. So pinapili siya, sabi niya gano'n sa una, ay both na pareho niyang pipiliin sina Alden Richards at Ruru Madrid. So napaisip siya, tapos
ang pinili niya dito ay si Sir Alden, of course. Parang sa rom-com na acting ay si Alden yung napili niya. Tapos si Sir Ruru Madrid naman sa action. Although nakapag-try naman Sir Alden ng action na no, sa Pulang Araw mga kasembreros. Tapos sabi niya, isa lang dapat ang piliin. So yun, mas pinili niya Sir Alden kasi nga businessman din si Sir Alden. So nagkakasundo sila kasi si Sir Dustin Yu ay meron din siyang business na restaurant mga kasembreros. So yun, mas pinili niya si Box Office King. Tapos, ang next na option, Alden Richards naman at saka River Cruz. Tapos, mas pinili niya pa rin si Alden Richards mga kasembreros. Tapos, nung tinapat na si Alden kay David Licauco, si David na yung pinili ni Dustin Yu mga kasembreros. So, maraming artista actually ang binanggit dito ni Sir. Parang pagpipilian mga kasembreros, pero yun, doon na siya nagtapos mga kasembreros, no? Nasama nga rito sila Dingdong Dantes, Dennis Trillo, Daniel Padilla, and Piolo Pascual, Joshua Garcia, and so on mga kasembreros. So yun po, no? And then ito, so si Ma'am Catherine, ito yung sasabi natin na busy rin siya. Ito po ay isang behind the scene ng Colgate, if I'm not mistaken. Kaya Colgate mga kasembreros. So pinost lang kanina sa TikTok mga kasembreros ng isang admin. Tapos yun, paglabas ni Ma'am Catherine, kunwari naka-red siya. Tapos punong-puno ng of course, no? Sobrang cute ni Phenomenal Box Office Cinema Queen dito mga kasembreros. So yung ibang angulo dito ang kulit talaga ni attorney mga kasembreros kasi may pang pouty lips pa siya mga kasembreros. Ang cute ng ginagawa ni attorney mga kasembreros. So Catherine, no? Tapos sa isang studio lang. Grabe, no? Isang studio lang tapos green background or green screen lang katapat niya. Parang lahat nag-iba ang angulo sa editing mga kasembreros. Ang galing ng technology mga kasembreros ngayon, no? Talagang biniyaan ng talino at saka skill ng Diyos mga kasembreros sa mga tao sa mga gantong bagay nga na kasi dati talagang lalabas ka, no? Lalabas ka sa may mga times man nalalabas ka, may mga times na hindi. So pag masyadong mainit, masyadong traffic, masyadong walang area, so ganun kailangan nasa loob lang sila ng studio. And palagay ko sa studio rin ito ni Catherine, no? If I'm not mistaken mga kasembreros, set up lang sila dyan. Tapos yun, no? Edit mga kasembreros. Naka-red dito si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ay yan kasi ang color theme ng Colgate, as all we know mga kasembreros. And then ito, so nagsimula na pala yung talk ni Sir Alden about finances mga kasembreros sa Bangko Sentral ng Pilipinas kanina. Pero yung kanyang audio ay bukas na natin isasama mga kasembreros, no? Kasi sobrang dami nating items ngayon. Pero aabangan natin ito kasi mahalaga nito na pakinggan natin, no? Meron ako dito nakasave more than 3-minute video. So bukas na natin pakinggan mga kasembreros. So naka-blue si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang guesting, no, sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas mga kasembreros. Grabe, no? Parang dalawang giant na mga, hindi lang dalawa bangko, yun, BDO, pinakauna na yun kasi hindi naman pwedeng dala-dalawa ng bangko So Bangko Sentral ng Pilipinas, government-owned naman ito. Pero grabe yung kanyang level na kinukuha siyang brand ambassador, guestings, para mag-talk kasi mag-inspire ka ng tao through your achievements kasi nakikita talaga sa kanya. So dito naka-blue si Phenomenal Box Office Cinema King. Baka yun ang kanyang ang kanyang ang sinabi ng management ng BSP or siya lang may choice kasi parang blue rin yung background. So color themes green ng blue na favorite color naman ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, and naka-glasses, no? Siya Soiti mga kasembreros. So yun nga, kanina 11 to 3 naman yung kanyang talk. Ngayon po ay past 3 na. So malamang ay tapos na ito mga kasembreros, pero yung video ay bukas na natin na papakinggan mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine ay
naka-green. Kunwari daw ay umattend din si Sir Alden ng ng Christmas Station ID ng ABS-CBN mga kasembreros na naka-green din siya. So, edited lang po ang picture na ito ha. Lilinawin ko lang kasi ayaw nating maging source ng false information mga kasembreros. So, ito yung sasabi natin na pwede nang ma-edit-edit ng picture pero sana ay huwag yung may boundary ba. Kunwari, i-edit nila si Ma'am Catherine tsaka kay Daniel Padilla, tapos si Daniel Padilla may kaya Estrada na. So parang ito, medyo okay lang to kasi nga parehas lang single mga kasembreros. Ang mali lang dito ay yun nga, pinagtabi sila mga kasembreros pero edit-edit lang naman ito. Pero ang mali kasi kapag pinagtambal mo yung dalawa tapos may pananagutan naman yung isa, so parang ganun yung off mga kasembreros, no? Which is ayaw natin mga kasembreros kasi Kathleen lang sa kalang kasi pareho silang single and meant to be. So dito ay naka t-shirt din kunwari si Sir Alden ng love, joy, and hope mga kasembreros. Kagaya ng kay Ma'am Catherine, no, twinning sila kunwari. Pero ito po ay AI generated lamang mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ang cute nito, no, kasi si Kuya, si Sofia Pablo, pinili niya si Ma'am Catherine, no, na parang ang gusto nilang maging house guest sa bahay ni Kuya sa PBB mga kasembreros. So dito ko rin nalaman na si Sofia Pablo pala ay parang naging extra siya dati sa Got to Believe mga kasembreros kasi sobrang hinahangaan niya si Ma'am Catherine mga kasembreros. So sobrang nababaitan siya kay Kat, of course. Tapos narinig niya dati and sabi ng mga tao sa kanya ay right choice mga kasembreros si Ma'am Catherine yung kanyang napiling maging hinahangaang artista mga kasembreros. Si Sofia Pablo. Si Sofia Pablo ay sikat din ito sa GMA, no, kasama si Allen Ansay mga kasembreros. So yun po siya. And then ito, so the last item ko na ito mga kasembreros, no. Itong picture ni Sir Alden na dito na pinost ng SML of Asia official mga kasembreros. Doon nga sa kanilang Sparkle 30 mga kasembreros. So yun, dito ay kumakanta si Sir Alden pero picture lang ito mga kasembreros. Wala po sa ating Kathleen items sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Ngayon po ay November 17, 2025, Monday na po, Blessed Monday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin ang title ay Hindi Magtagumpay. Chapter 8, 10, take counsel together, but it will come to nothing. Speak the word, but it will not stand, for God is with us. Ibig sabihin nito mga kasembreros, kapag binasa natin yung text, ay protection, no? At saka security na hatid ng Panginoon mga kasembreros, kaligtasan sa mga tao nagtitiwala sa Kanya at hindi magtatagumpay ang anumang gawa ng kaaway mga kasembreros. Kumbaga pa, kung anumang iba to sa atin na problema, na trials mga kasembreros ay mapagtatagumpayan natin at hindi ito magtatagumpay. Kung pa yung problema, yung kaaway, yung challenges mga kasembreros ay hindi tayo lalamunin at saka tayo ay magtatagumpay mga kasembreros dahil ang Panginoon ay nasa atin. So everything that you do, everything that we do ay kapag ang Diyos ay kasama natin mga kasembreros, magtatagumpay tayo at hindi magtatagumpay ang kaaway. So ang verse na ito nagre-remind sa atin na magkaroon tayo ng panampalataya, no? Yung pananampalataya natin dapat na ito mga kasembreros ay growing. Hindi siya stagnant, hindi siya nakasteady lang, hindi rin siya bansot, no? Hindi rin siya dapat lumalago siya mga kasembreros. So ang paano nga ba lumago ng ating pananampalataya, no? By reading His Word, meditating on His Word, yung Holy Bible, mga kasus, makinig tayo sa Kanyang salita, gawin natin at sundin ang Kanyang salita mga kasembreros and have faith in God. So ang Kanyang plano ay dapat pagkatiwalaan natin mga kasembreros. So ang plano ng Diyos ay we have to trust, no, that everything happens for a reason according to His will. Parang ano lang yan meron tayong master. Kunwari tayo pa ay isang tagapaglingkod, no, sa isang palasyo or sa isang mansyon. Yung ating amo, he knows or they know exactly what they're doing. So every time na inutusan tayo ay sinusunod natin mga kasembreros. So pinagkakatiwalaan natin yung kanilang mga mando, yung kanilang mga utos because sila ang amo, sila ang master sa
over sa atin mga kasembreros. So everything na iutos nila ay sundin natin because sila yung master and sila yung mas maalam mga kasembreros kung anong dapat at hindi. It encourages us not to be afraid of the challenges and threats we may face in this world because in the grand scheme of things, they are temporary and will ultimately fade away. So yun no, hindi permanente ang problema mga kasembreros. Alam natin na may mga taong may mga karamdaman, no, lifetime na nila nakaramdaman, lifetime na nila nasakit mga kasembreros, no, and God has a reason. God has a perfect reason mga kasembreros why nandoon sa kanila yung sakit na yon, no, ganun mga kasembreros. But still, no, we have to trust God sa ating buhay mga kasembreros na forever, no, forever yung ating trust na ito habang tayo pa ay nabubuhay sa mundong ito. Huwag po tayong matakot, no, huwag po tayong yes, of course, no, mas masaya sana kapag walang karamdaman, walang sakit na iniinda mga kasembreros, but doon nasusubok yung ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon mga kasembreros. So kapag tayo naharap, we have to find peace, no, and strength to overcome any obstacles that come our way by placing our trust in God and His plan. Mahirap, yes, no, talagang tinitest at sinusubok yung ating pananampalataya every single day, no, every single moment kasi humaharap tayo sa mga tao, humaharap tayo sa kaliwat kanang mga agenda at transaction araw-araw, no. Meron tayong ginagawa sa bahay, may ginagawa tayo sa trabaho, may ginagawa tayo sa paaralan, mamamalengke tayo, no, sasakay tayo sa public transport. So sa mga moments na ito, sa mga situations ng buhay natin, may mga nai-encounter at saka na naharap tayo minsan sa mga situations na susubok yung ating pananampalataya, yung ating patience, no? Yung patience talaga, isa ito sa mga nasusubok talaga na character natin sa pang-araw-araw nating buhay. Reflect on the times of your life or in your life when you have felt overwhelmed or fearful of worldly threats. How did you handle those situations? Did you turn to God and trust in His plan? Or did you let fear and worry consume you? Trials you face are fleeting in comparison to God's eternal plan for you. So, yun, isipin natin na yung mga disciples nga, di ba, ni Lord Jesus Christ, talagang worst, no? Grabe rin na suffering ang kanilang dinanas mga kasembreros. And come to think na sila ay mga disciples ng Panginoon, no? Sila Matthew, Peter, John, sina Bartholomew, no? Sina Philip, sina James. So, grabe pa yung Stephen, no? Grabe pa yung kanilang dinanas na paghihirap mga kasembreros na talagang hinarap nila ay physical persecution, no? Talagang gobyerno na hinahabol sila, no? Hanggang sa sila ay patayin mga kasembreros para lang i-deny ang kanilang pananampalataya kay Lord Jesus Christ at i-deny na itanggi na nakita nila ang Panginoon mga kasembreros at ang miracles na ginawa ni Lord Jesus Christ. But they did not waver. Hindi, naging steadfast sila mga kasembreros, naging immovable sila sa kanilang pananampalataya hanggang sa huling hininga ng kanilang mabuhay. So actually, no, parang kung isipin mo, short-lived. Kung kapay mabuhay nila ay hindi sila tumanda, kung kapay hindi sila buhay ng may katandaan, maliban kay John the Beloved, no? Kasi siya lang talaga ang nabuhay na namatay na matanda mga kasembreros, parang na-enjoy niya yung old age mga kasembreros. Although hindi naman totally na-enjoy kasi nakakulong nga siya sa island of Patmos, but still, no, naranasan niya yung katandaan mga kasembreros. Trials, o sabi dito ay we have to trust, no, in Him, have faith that things will work out as they are meant to, and find comfort in knowing that His love, God's love and guidance will see you through any storm. So in the historical context, in Isaiah 8 verse 10, we find the kingdom of Judah under the threat of or from neighboring nations, with the prophet Isaiah delivering a message of reassurance and divine protection. So ito yung time na nakakatanggap, no, ng mga pagbabanta ang piniling tao ng Diyos sa Huda or sa Judah mga kasembreros sa Israel. And Prophet Isaiah was delivering, reminding the people of Judah ng Diyos nila ay nasa kanila. So hindi magtatagumpay ang mga kaaway
na nagbabanta sa kanila because God was with them. This verse serves as a poignant reminder of the futility of human plans when they stand in opposition to God's will, emphasizing His sovereignty and the unwavering assurance of His presence with His people. So, useless yung mga pagbabanta ng kaaway kapag ang Diyos ay nasa atin. Hindi magtatagumpay, no, kahit magtipon-tipon man sila, hindi po sila magtatagumpay mga kasombrero. So, ito po ay assurance sa atin, no, ng Panginoon, mga kasombrero. It underscores the timeless truth that no scheme or strategy devised by humanity can thwart the eternal purposes of God, whose plans stand firm through all generations. So, walang kumapa yung pangako ng Panginoon once na nalatag na niya, once na na-mention, once na lumabas na sa kanyang bibig, mga kasombreros, wala na pong makakapigil, no? Wala na pong makakapagpahinto ng pangakong iyon, mga kasombreros, na kung saan ay ang Diyos po ang nagdeklara, no? When God declares championship, when God declares victory and success sa ating buhay, no one and nobody can stop that, mga kasombreros. By reflecting on the profound truths encapsulated in Isaiah chapter 8 verse 10, we are encouraged to draw strength and assurance from the unchanging nature of God's presence and purpose. So yun, no, talagang unchanging kasi ang nature ng Panginoon, mga kasombreros. Kung ang tao magbabago, kung ang mundong ito ay magbabago, kung ang politika ay magbabago, kung ang mga batas ay magbabago, kung ang ekonomiya ay magbabago, kung ang mga calamities ay nandyan, pabugso-bugso, nababago, kung ang climate ay nagbabago, kung lahat sa mundong ito, kahit magbago, ang Diyos po natin ay unchanging. He was a loving God, He is a loving God, and He will be a loving God. If He was a holy God, He is a holy God, and He will be a holy God forever. If He was a merciful God, forgiving God, compassionate God, just God, fair God, and He will always be those kind, and He will have those characters and natures, mga kasombreros. He is unchanging. So, sa final thought natin, we can trust in God's sovereignty over nations by recognizing His control and authority over our things, or over all things. God's supremacy and His ability to carry out His will according to His perfect plan are reminded in this verse. This assurance helps us to place our faith in Him, knowing that He is ultimately in control, even in the midst of chaos in the world. So, napakaganda, no? Hindi magtatapay ang magawa ng kaaway sa ating buhay kapag ang Diyos po ay nasa atin. So, yun lang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no? Pag-asa, pananalig, at pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. See you sa next segment, mga kasamarasan. Paalam po. Ay.